sama-sama tayong magiging kakakli. Live nakuha po yan sa North Luzon Expressway. Ilang parte ng NLEX ang pansamantalang sarado dahil sa baha, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa kuha na ito ng news scooper na si Ann Panelo, makikitang wala ng galawan ang mga sasakyan. Nalubog din sa baha ang ilang bahagi ng mga sasakyan. Sa advisory ng NLEX as of 8:25 p.m., not passable o hindi madaraanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang Valenzuela Interchange northbound, Valenzuela Interchange southbound at Paso del Blas southbound entry at exit. Pansamantalang sarado naman ang mga toll plaza sa Paso de Blas southbound entry exit, May Kawayan southbound entry, Marilao southbound entry at Ciudad de Victoria southbound entry. Passable naman para sa lahat ng sasakyan ang Balintawak Cloverleaf southbound at northbound. Pati na rin sa ilang parte ng NLEX, NLEX Connector at SCTEX. Binuksan naman ang mga U-turn slot sa Mapulang Lupa, Valenzuela northbound, Libis Baisa southbound bago magbalintawak, Torres Bugalyon southbound paglampas ng Balintawal Toll Plaza, Lawang Bato, Valenzuela southbound, Valenzuela Interchange southbound at May Kawayan southbound. Makibalita tayo kay Jomar Apresto na naiipat din ngayon sa traffic sa NLEX. Jomar, nasan ka na banda? Mas mahigit isang oras na ako dito sa bahagi ng Mahalcan Road sa May Kawayan, Bulacan. At kagaya ko, stranded ang napakaraming motorista dito sa papasok ng May Kawayan Toll Plaza southbound lane. Yan ay matapos isara ng pamunuan ng NLEX sa mga toll booths dito. Ayon sa truck driver na si Ramil Papa, galing sila ng Cabanatuan at papunta sana sila ng Navotas. Mag-aalas 9 raw nang biglang isara ang nasabing toll plaza. Mas maigi na aniya na dito sila naipit kesa namang sa bahang lugar. Mahigit isang oras na rin nakapila si Arman Valeriano kasama ang kanyang mga kapatid. Susunduin raw kasi nila sa airport ang isa pa nilang kapatid. Sa isang text message, sinabi ni Robin Ignacio, ang traffic senior manager ng NLEX SCTEX, nakasunod ito ng pagbaha na nararanasan sa bahagi ng Paso de Blas, Valenzuela mula pa kaninang 6:40 p.m. Bukod sa May Kawayan Toll Plaza map, isinara rin sa mga motorista ang southbound lane o southbound lane entry na mga sumusunod na toll plaza, Ciudad de Victoria, Marilao entry at ang Paso de Blas entry at exit. Hindi pa malinaw sa ngayon kung kailan posibleng buksan sa mga motorista ang mga nabanggit na toll plaza. Samantala, mula sa malakas na pag-ulan kanina, ambo na lang ang nararanasan ngayon dito sa bahagi ng Mahalcan Road sa May Kawayan, Bulacan. Ma'am? Jomar, dun sa mga lugar na nadaanan mo, meron ba kayong nakita na baha? At kung meron ay gaano na ito kataas? Jomar? Kanina, galing ako sa may bahagi ng Northville 4V. Sa bahagi yan ng Marilao, Bulacan, ma'am, may mga napansin akong mga residente na lumilikas na. Sila yung mga malapit sa tabing ilog. Pero hindi pa malinaw sa ngayon kung gaano na kataas yung tubig doon. Dahil dun sa nadaanan ko hanggang paa pa lamang. Pero dun sa bandang ilog, ang sinasabi nila, may kataasan na yung baha. Pero wala pa rin nakakausap na mga tauhan ng Marilao DRRMO kung gano'n na nga kataas yung baha. Dito naman sa bahagi ng Mahalcan Road, wala namang baha na nararanasan sa mga oras na to. Jomar, pagka ganito kasi na medyo masama yung visibility dahil sa ulan, prone na magkaroon ng mga aksidente. Meron ka na rin bang nabalitaan na aksidente dyan naman sa bahagi ng NLEX, Jomar? So far, nung nakausap ko yung mga taga-NLEX Patrol, ma'am, wala pa naman silang binabanggit na aksidente dito sa bahagi ng Mahalcan Road. Pero ang binabanggit nila, may mga ilang sasakyan na naipit na mismo doon sa loob ng NLEX. Jomar, meron na rin ba tayong mga zipper lanes naman? Jomar? Dito kasi ma'am sa kinatatayuan ko sa mismong pwesto ko, talagang walang madaanan dahil lahat ng toll booth sarado. Kaya maging yung mismong kalsada dito sa bahagi ng Mahalcan Road, ilang sasakyan lang din yung nakakadaan dahil maraming sasakyan yung naipit at nakapila papasok dito ng toll booth. Ma'am? Oo. Dito sa mga video na nakikita namin, merong mga pasahero na nakatayo na, nag-aabang na sa labas ng kanilang mga sasakyan. Parang meron ding naglalakad. Meron ka bang nadaan ng mga ganito, Jomar? Oo. Kasi ang ginagawa ngayon ng mga motorista dito, lalo na yung mga driver, ipinapatay muna nila yung sasakyan nila. Kagaya ko, pinatay ko rin muna dahil nga, siyempre, malakas sa gas, tapos ang binabanggit na nila, mahigit isang oras na silang stranded dito. So, maigit na ipatay muna nila yung makina nila. Kaya ang ginagawa nila, paikot-ikot sila. Kasi yung iba, curious kung bakit hindi nakakadaan yung mga sasakyan. Kaya ang ginagawa
ng mga taga-EDLEX dito, pinapaliwanag din nila na sarado yung kanilang toll booth dahil na rin sa pagbaha sa bahagi ng Valenzuela. Oo. Jomar, dahil nga merong saradong toll gates, meron bang mga alternative na mga entries at exit points na ibinigay yung pamunuan ng NLEX? Jomar? Walang binabanggit yung NLEX dito kung meron silang pwedeng ikutan dahil kagaya nung nakausap ko kaninang isang motorista, galing na siya ng MacArthur Highway, pero ang sinasabi niya, mataas na rin yung baha kaya nagbakasakali siya na pumasok dito sa May Kawayan Toll Plaza. Pero nagulat nga rin siya dahil sarado na yung mismong toll plaza dito. Merong isang option dito, yung pwede kang dumaan ng May Kawayan northbound and iikot ka ng Marilao. Pero ang problema, sarado rin sa mga oras na ito. Maraming salamat, Jomar Apresto, at ingat kayo dyan. Samantala, ito naman po ay live na kuha na sa Marikina River. Umakyat na sa 17.9 meters ang level ng tubig doon. Sa kuha sa bahagi ng Santo Niño water level, makikitang mabilis pa rin ang agos ng tubig. Nananatiling nakataas ang second alarm ayon sa Marikina City Rescue 161. Nakapaski din ang mga numero para sa kanilang emergency hotline. Kapag umabot na sa 18 meters ang tubig o sa third alarm, magpapatupad na ng mandatory evacuation ang mga otoridad. Sa puntong ito, makakausap naman natin si Marikina Mayor Maan Chodoro. Mayor Chodoro, magandang gabi po. Si Mav po ito sa Saksi. Yes, hello. Magandang gabi, Mav. Mayor, patuloy po ang pagtaas ng tubig sa Marikina River, malapit ng mag-18 meters. Kamusta po yung paghahanda ng LGU natin para sa posibleng forced evacuation ng mga residente pong maapektuhan, Mayor? Actually, Mav, as we speak, the third alarm has been raised at around 10:08 p.m. Ang totoo, ang mga taga Marikina po ay kanina pa nung mag-16, 17 meters ay nagpe-preemptive evacuation na. We have a total of 3,344 families na nag-stay na sa mga evacuation centers natin. Opo. Mayor, wala naman pong naging mga aberya kasi po 'di ba karaniwan merong mga residenteng ayaw umalis, ayaw iwan po yung mga bahay nila, Mayor. Ang totoo, siguro we've learned in our past experiences dahil meron namang mga bagyo na rin o mga habagat na nakaranas kami ng ganito kalakas at tumaas ng hanggang 18 or higit pa yung ating ilog. Natuto na rin po kami dito sa Marikina na responsable kami, may sarili ng pusa sa pagpunta sa mga evacuation centers para sa aming seguridad na rin. Kaya wala namang naging untoward problem paghikayat sa ating mga kababayan. Mayor, nakahanda naman po yung mga evacuation center natin. Ilan po ba yung nakahanda po sa buong lungsod? Yes. Handa naman tayo. Ang total evacuation centers natin is 36. Pero sa ngayon, ang nakabukas ay 25 evacuation centers. So, kung sakali mang dumami pa ang mga magdidesisyon na pumunta, lalo na ngayon, forced evacuation na tayo doon sa mga low-lying areas, ay pwede pa silang tanggapin sa mga evacuation centers natin. At meron pang mga nakaabang na pwedeng buksan na mga evacuation centers. Mayor, ngayon nga po na nag-third alarm na tayo, nasa ilang pamilya ho ang inaasahan natin na mag-evacuate? In the past kasi, right now meron kaming 16,000 individuals. In the past, kapag forced evacuation, nasa 30,000 ang pumupunta sa mga evacuation centers. Opo, marami-rami yung pamilya. Mayor, sapat po ba yung pondo? Opo, para po sa disaster response? Sa ngayon, sapat naman. Pero of course, tayo kapag ganitong merong sakuna o meron tayong disaster na kinakaharap, kailangan natin ng pagtutulungan, hindi lang ng gobyerno, pero ng pribadong mga ahensya o kaya ng mga pribadong tao na kung gusto nilang mag-donate sa ating mga evacuation centers, bukas po ito para sa kanila. Mayor, kanino ho makikipag-ugnayan kung meron nga hong gustong mag-donate at ano ho ba yung mga pangunahing pangangailangan sa evacuation centers natin, Mayor? Right now kasi ang immediate need is food. Talagang dahil yung mga tao pumunta na lang dito, wala sila talagang dalang pagkain, hot meals, wala silang dalang ganon. Medyo malaki yung volume or malaki yung dami ng mga tao na naririto. So, medyo mahirap siyang pakainin lahat. Pero unti-unti naman, we're trying our best na
ma-supply yung hot meals sa kanila. Basically, ngayon, yun ang kailangan nila, mga hot meals talaga. Opo. Mayor, sa huling monitoring po ng LGU, saan po pinakamataas ang baha? Right now, mataas ang baha natin sa areas ng Malanday, Cumana, and Nangka. Hanggang saan po ito, Ayun yung Mayor? Opo. Merong mga areas na hanggang Bewang. Opo. Mayor, kung sakali po ngayong gabi ay meron pang residente na hihiling po na magpa-rescue, saan po sila makikipag-ugnayan at meron pa ho bang makakalabas? Given nga ho na Yes. madilim na at umuulan pa rin ho sa labas, Oo. Mayor. Actually, ngayon, our preposition, the rescue boats are still in place dun sa mga low-lying areas. Meron din tayong inabang na mga sasakyan para maghatid sa kanila sa mga evacuation centers. They can call our hotline, 161, pati yung police hotline natin. Pwede rin nilang tawagan. And then they can also message the PIO page. Pwede na lang i-private message yung PIO. We're doing this round the clock. Gising naman kami hanggat merong mga residente na gustong magpa-rescue, gagawin po natin. Mayor, wala naman hong problema sa kuryente po at sa cellphone service po dito sa Marikina City ngayon, Mayor? So far, okay naman siya. Okay naman ang kuryente at cellphone service. Alright, maraming salamat po sa panahon. Yan po si Marikina Salamat. Mayor Maan Chodoro. Salamat, ma'am. Binaharin ang Commonwealth Avenue at Araneta Avenue sa Quezon City. Ang ilang estudyanteng pauwi, naglakad na sa baha. Saksi si Chino Gaston. Tanghali ng datnan namin ang mga estudyanteng ito na hindi makatawid sa lalim ng tubig sa bahaging ito ng Araneta Avenue. Nasa klase raw sila nang inanunsyong suspendido na ang pasok. Pero paano na lang daw sila uuwi dahil kahit jeep hindi na makadaan sa bahang kalsada. Hindi po makadaan kasi ba? So, saan ka ba uwi? Tatalon po. Hindi ka ba maglalakad na lang doon? Hindi po, may sulat po kami. Yung nagsuspended po kasi yun, nung pauwi na po kami. Last subject na po yun. Tapos doon na po nalaman namin na baha na rin dito. So, paano ka makakauwi? Hindi ko po alam. Ang baha sa kalsada kasabay ng pagtaas ng creek malapit dito na halos umapaw na sa tulay. Kalaunan, napilitang maglakad sa baha ang mga estudyante. Ang ilang kaanak, kinarga sa likod ang kanilang mga sinusundo. At kung maingat ang mga estudyante sa maruming tubig at naglulutangang basura, ang ilang mga bata hindi alintana ang panganib at ginawang swimming pool ang kalsada. Nagdulot ng traffic sa mga katabing kalsada ang baha dahil hindi madaanan ang magkabilang lane ng isang bahagi ng Araneta Avenue. Pero may mga ilang sasakyang nagpumilit gaya ng puting van na ito. Sa isang bahagi naman ng Santo Domingo Street, mataas din ang baha at hindi makadaan ang mga sasakyan. Sa Commonwealth Avenue, bahari ng idinulot ng malakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Sobrang baha. Partikular na nalubog sa tubig ang bahagi ng southbound lane paglagpas ng Doña Carmen at Don Fabian sa bandang Fairview. Sa video, nakuha ng isang residente. Sa inner lane lang nagtangkang dumaan ang mga sasakyan. Lalo't galing sa kabilang gilid ang dumadaloy na tubig. Pero tumirik ang ilang motorsiklo, kaya itinulak na lang ng kanilang rider. Ayon sa uploader ay hanggang tuhod niya na ang baha. Bumigat tuloy ang trapiko sa Commonwealth Avenue. Halos walang galawan ang mga sasakyan. Bigo ang maraming motorista na makadaan sa mga bahang parte ng kalsada. May ilang bahagi ng Commonwealth na gutter deep ang baha. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Kaninang tanghali, maraming residente ng Marikina ang lumikas nang ideklarang nasa ikalawang alarma na ang ilog. Saksi si Mariz Umali. Patuloy ang mga pag-ulan kaya umapaw na ang tubig sa Marikina River. Umabot na hanggang sa katabing kalsada. Mag-alas 2 ng hapon nang ideklara ang ikalawang alarma sa Marikina River. Agad na lumikas ang mga nakatira sa tabing ilog, pati na sa mabababang parte ng Marikina. Bit-bit ang isang buwang gulang na sanggol, lumikas ang pamilyang ito at nagtungo sa H. Bautista Elementary School. Bahala po yung baha. Nakaka-trauma po kasi pag may ganun. Lalo na po ngayon, may mga anak na po kami. Lagpas po kasi dati, lagpas tao po. May nakalaang mga kwarto sa eskwelahan para sa mga senior citizen.
lactating mother o nagpapasusong ina, pati na rin mga buntis. Ang ginang na bagong opera lang sa matres, lumikas na rin. Opera ko lang. 3 days pa lang. Muundoy. Ano kami doon, natrap sa loob na bahay. Ayaw ko nang maulit-ulit. Ginawa na ring soup kitchen ang isa sa mga kwarto para rito na iluto ang ipapakain sa mga inilikas. May pamamahagi ring kit na may banig at kumot. As of 4 p.m., nasa 1,637 na individual o 346 na pamilya na ang inilikas sa iba't ibang evacuation centers sa Marikina. Preemptive naman, as we've talked with the mga tao dito sa evacuation centers, wala pa naman baha sa kanilang mga areas, pero gusto nilang mag-ingat na at maghanda. Mabilis ding umapaw ang tubig sa ilang estero, kaya umabot ng hanggang gutter deep ang baha sa ilang kalsada gaya sa barangay Santa Elena. Ang itinuturong sanhi, ang sangkatutak na basura. In-excavate natin yung mga nakukuha nating mga trash, mga debris. Ang totoo, ito'y dahil interconnected tayo eh. Yung creeks coming from upstream, ayan sa may Rizal part, dito dumadaloy, kaya nakikita natin yung mga basura talaga naiipon. Halos mapuno ng mga nakolektang basura ang isang truck, bukod pa sa mga nakuha sa ibang mga estero. Dahil sa patuloy na pag-ulan, sinuspindi na ang klase sa lungsod ngayong araw hanggang bukas. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.